the Lord, mga kapatid. Sabado na naman po tayo ngayon. Magkasama na naman tayo sa isang pagkakataon na mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat? Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay dumako muna sa panalangin. O aming Diyos na napakabuti, Diyos naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Na muli, Lord, ay kakasama ka na naman namin sa isang pag-aaral, Lord, na gagawin namin. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Nakakain na naman kami ng iyong mga salita. Mga salita mo, Panginoon, na magpapalakas lalo sa amin. Magpapalalim ng aming pananampalataya. Lord, narito po kami at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi kami, Lord, ng tawad sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Maliit man ito ang malaki, sinasadya o hindi. Tawarin mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo rin ang aming mga puso, Lord. Nang sa ganon, ay makakilos ka sa aming buhay. Walang sagabal para makalapit kami sa iyong trono ng habag. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa amin sa hapong ito. Ayon sa iyong sinabi sa 1 John 1:9, kung kami maghahayag na aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan para kami patawarin at linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya Lord, maraming salamat. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin na samahan mo kami sapagkat kailangan namin ng tulong mo, lalo na ang magtuturo. Bigyan mo siya ng karunungan sapat para maibahagi niya ang iyong mensahe sa hapong ito sa lahat ng mga anak mo na makikinig, makapanood ng video na ito. Bigyan mo rin sila ng puso na marunong tumanggap ng mga katuruan, tumanggap ng iyong mga salita at tumimo ito sa kanilang puso at may pamuhay nila sa araw-araw. Sa ganon ay makita sa kanila na sila yung mga tunay na anak ng Diyos, mga tagapagmana ng iyong kaharian. Maraming salamat, O God, at anumang tangka ng kaaway para guluhin ang gawain ito ay tinatalian namin lahat ng masamang espiritu, pinapalayas namin sila sa pangalan ni Jesus. Huwag kayong manggulo, wala kayong karapatan na guluhin ang gawain ito. At Lord, wala kami maghinihiling kundi ibaba mo iyong Santo Espiritu na siyang gagabay sa amin. Nang sa ganun ay maunawaan namin lahat ng mga ituturo mo sa amin. Maraming salamat, O God, at ngayon pa lamang ay kiniklaim na namin na tagumpay na ang gawain mo, Panginoon, sapagkat kasama ka namin mula sa simula hanggang matapos ang gawain ito. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus Christ name we pray. Amen and amen. So muli po, magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon, kumusta po kayo? At nawa ay lahat tayo, taglay pa rin natin ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Taglay natin ang pag-asa, no? Nasama natin ang pag-asa. Isang araw ay matapos na ang pandemic na ito, nang sa ganun ay makabalik na tayo sa ating normal na buhay. Pero kung titingnan po natin, talaga napakabuti ng ating Panginoon. Dahil kahit mahigit isang taon na nangyari ang pandemic, andito pa rin tayo. Hindi niya tayo pinababayaan. Ang ating po pag-aaral ngayon ay magsisimula sa ating text sa Deuteronomy 14 verse 2. Ang sabi po dito, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Ngayon gusto ko pong basahin yung English translation nito. For you are a people holy to the Lord your God.
Out of all the peoples on the face of the earth, the Lord has chosen you to be His treasured possession. Okay, so muli tayo ay nasa second quarter pa rin. Second quarter kung saan may tanong na, who are we in Christ? Sino tayo sa Panginoon? Dun sa lesson 1, natutuhan natin na tayo mga anak ng Diyos dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesucristo. So, anak tayo ng Diyos. Pag magtanong sa, sino ka kay Kristo? Ay, anak ako ng Diyos. Okay. So, second lesson naman, doon ay nalaman natin na tayo ginawa niyang tagapagmana. Ginawa niyang tagapagmana. At sa araw na ito, sa lesson 3, ay ihayag sa atin na bilang adopted children of God, kanyang tagapagmana, tayo ay mga treasured possession ng Panginoon. Tayo ay mga treasured possession ng Panginoon. At yan po ang title ng ating pag-aaralan ngayon. We are His treasured possession. Tayo daw ay pinaka-iingatang pag-aari ng Panginoon. Treasured, yung pinakamahalaga, pinaka-ingat-ingatang pag-aari ng Panginoon. Doon pa lang, nakakataba na ng puso. Di po ba? Isa tayo sa pinakamahalagang pag-aari ng Panginoon. So, sinasabi po na dito sa sanlibutan, kapag ang isang tao ay may mahalagang pag-aari, gaya ng mga mamahaling alahas, maraming pera, di ba? Kung minsan nakakita tayo ng mga perang bungkos-bungkos, ang dami-dami, mga titulo ng lupa, ilang lupa ba ang meron ka? Ang mga titulo noon, inilalagay ito sa kahadiyero. Iba nga, inilalagak pa sa bangko. Bakit? Kasi napakahalaga ng mga bagay na ito. Ayaw mo na mapakailaman ng iba, ayaw mo na mawala sa kamay mo ang mga bagay na yon. Mga mahalagang bagay yun para sa iyo. So, baka may kakilala kayong ganon. Maraming titulo ng lupa, napakaraming alahas, no? Mga mamahalin, mga tunay na alahas. Now, sinasabi nga po na ang buhay daw ng tao ay hindi perfect. Amen. Amen kaya, Panginoon? Ay, mga kapatid, hindi daw perfect ang buhay natin. Bakit kaya? Bakit kaya? Sapagkat hindi nawawala ang mga kabiguan. Dumarating at dumarating ang mga kabiguan na yun sa buhay sa dahilan na may mali silang desisyon, maling pagpipili, no? Mas pinipili nila ang buhay na pangsanlibutan, buhay na panlupa lamang, hindi ang buhay na panlangit. Yan. Kasi pag sa buhay sa sanlibutan, saya-saya, pwedeng yung kahit na ano pwede nilang gawin. Kaya iba gusto yung ganun eh. Hindi mo pwedeng gambalain sa kanilang mga lakad, kahit may gawain, sige lang, okay lang. Yan ang gusto nila. Huwag silang harangan sa mga gusto nilang gawin. At ang nangyayari, ang maling pagpipiling ito, ang maling desisyon nila ay nauwi sa kabiguan.
nauuwi sa hindi magandang kinahihinatnan sa buhay nila. Ngunit tayo mga anak ng Diyos, mabigo man tayo, di ba? Hindi man naalis na nabibigo rin tayo. Mabigo man tayo, pwede sa pinansyal, pwede sa material, pwede sa kahit sa emotional nga eh. At lalo sa spiritual. Hindi tayo dapat mag-alala kasi naririyan ang ating Panginoon. Meron tayong Diyos na laging nakasubaybay sa atin. Meron tayong Diyos na laging to the rescue kapag tayo ay nahihirapan na, yung feeling na bigong-bigo ka na stress ka na. He is always to the rescue because He cares a lot for us. Ganon. Dahil nga mahalaga tayo sa Kanya, sobrang pag-iingat ang ginagawa niya sa atin. Diba gano'n naman, pag sobrang mahalaga sa iyo isang bagay, iingatan mo talaga. Naalala ko ngayon, pag yung may mga palaro, yung egg relay, diba? Ayaw mo mabasag ang itlog. Hanggang makarating doon sa dulo, iingatan mo yun. Iingatan mo na huwag mabasag kasi pag nabasag, talo ka. Ganon ang ating Panginoon sa atin. Sobra na tayong iniingatan na huwag tayong madumisan, huwag tayong marumihan. Huwag tayong nasasaktan. Para pagdating ng tamang panahon, ay makakasama niya tayo sa kanyang kaharian. Because we are His treasured possession. Now, ang unang tanong, why did God choose us to be His treasured possession? Why did God choose us to be His treasured possessions? So, sa lahat ng kanyang mga nilalang, bakit na tayo pinili bilang kanyang mga treasured possession? Bakit tayo? Okay. Ito po ang sagot. So, number 1, because God created us according to His image and likeness. Because God created us according to His image and likeness. So, sino bang lumikha sa atin? Diba ang Diyos? Pati ibon, mga puno, mga tanim, lahat ng klase ng hayop. Lahat ng klase ng halaman. Siya ang gumawa at sa mga ginawa niya yun ay natuwa siya. Natuwa siya. Pero higit sa lahat, ang tao na ninalang niya, na kawangis niya, ang itinuring niyang pinakamahalaga sa lahat. Pinakamahalaga yung taong nilalang niya. Yun ang kanyang treasured possession. Sabi nga po sa Genesis 1 verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So dito, sinasabi maging kalarawan tayo ng Diyos. At kalarawan nga tayo ng Diyos, hindi lang sa ating panlabas na anyo, sa ating mukha, maganda ba ako? Kasi nilikha ako ng Diyos. Sabi nga ng, laging sinasabi, lahat tayong mga anak ng Diyos ay magaganda. Dito, ang sinasabing likeness, kawangis na tayo, ay yung ating karakter. Kawangis dapat ng karakter ng ating
Panginoon. Ayan. Mababae man daw o malalaki. Tandaan po natin ha, mababae, malalaki, dapat ay kawangis tayo ng karakter ng ating Panginoon. Amen po. So, huwag na nating isa-isahin ang karakter ng Panginoon. Alam natin yan, napakabuti ng Panginoon, ang mapagmahal, mapagpatawad, taglay niya ang bunga ng banal na Espiritu. Ayan. Kailangan nasa atin din yun. Kasi kawangis nga niya tayo eh. Kawangis tayo ng ating Panginoon. Kaya kung anong meron siya dapat, ganun din tayo. Parang pinagbiyak na bunga. Kung ano yung sa kabilang yung kabiyak, ganun din ang sa kabila. Hindi magkaiba. Sabi nga po sa Genesis 9 verse 6, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Ayan. Kung gumawa ka ng masama, ay hindi ka kalarawan ng Diyos, kasi ang Diyos hindi man lang minsan, kahit minsan, hindi siya gumawa ng mali. Hindi siya nagkasala. Amen, mga kapatid? Tayo'y larawan ng Diyos. Kalarawan ng Diyos na nilikha niya. Okay? So, yun ang unang dahilan kung bakit pinili niya tayong kanyang pinakamahalagang pag-aari, his treasured possession. Number 2, because of all his created beings, we are the ones capable of loving him in return. Sa lahat daw ng nilikha ng Panginoon, tayo lang ang may kakayahang magmahal sa Kanya. Magmahal sa Kanya sa pamamagitan ng pasasalamat sa lahat ng Kanyang magagandang ginawa sa buhay natin. At sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita. In other words, ipapakita natin na mahal natin ang Panginoon kung tayo'y marunong sumunod sa Kanyang kalooban. Amen po. Sabi nga po sa Juan 21:15 hanggang 17, pagkakain nila, tinawag ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Talungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So dito makikita natin, simple lang ang hinihingi ng Panginoon para maipakita natin na mahal natin siya. Una, pakainin daw natin, or rather, pakainin at alagaan ang kanyang mga tupa. Lalo na yung mga bagong tumanggap
sa Panginoon. Kaya nga sinabing mga bagong tupa. Mga bagong tupa. Sila yung mga nangangailangan ng nourishment. Mga bata pa kasi sila. Mga bata, mga baby pa sila sa pananampalataya. Kailangan nila ng nourishment. Aalagaan sila ng mga salita ng Diyos. Amen po? Yan, kailangan nila yon. Kailangan pakainin natin sila, alagaan natin sila. At dito na ipapakita natin na mahal natin ang Panginoon. Hindi natin pinababayaan ang kanyang mga tupa. Hindi natin isinasawalang bahala yung mga taong tumanggap sa kanya, yung ating mga kapwa tagapagmana ng kanyang kaharian. So, pag nagawa natin ito, pakainin natin, alagaan ang kanyang tupa, ang tupa ng Panginoon, makikita natin at mararamdaman natin ang isang malaking benepisyo galing sa Panginoon. May benepisyong makukuha tayo. Tingnan natin sa awit 31 verse 23. Mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa kanya, ay kanyang iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. So kung maramdaman ng Diyos na mahal natin siya, andun, sinabi dito, iingatan niya tayo sa lahat ng oras. Iingatan niya tayo sa lahat ng oras. Kagaya ngayong panahon ng pandemic. Ramdam na ramdam natin ang pag-iingat na ginagawa niya sa atin. Sa ating pisikal, sa mga material nating pangangailangan, sa ating emotional, at sa spiritual nating kalagayan. Ingat na ingat ang ating Panginoon. Ingat na ingat talaga siya. Hindi niya tayo pinababayaan na pag tayo nawala ng mga yung mga needs natin, bago pa man maubos yun, andyan to the rescue na siya. Pag naramdaman niya na tayo ay nalulungkot, inaaliw niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ating physical, hindi niya pinababayaan. Magkasakit man tayo, pinagagaling tayo ng Panginoon. At sa ating spiritual, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga, patuloy pa rin tayo may gawain, kahit ganito lang muna ang paraan natin, dahil kailangan nating makakain ng mga spiritual na bagay. Amen po mga kapatid. Ayan. Napakabuti ng ating Panginoon. Tayo lang ang maaring gumawa nun, yung mahalin siya in return sa lahat ng kanyang mga ginawa sa atin. And number 3, because God wants us to be sanctified and separated from the rest of the world. So tayo yung mga pinili ng Diyos bilang kanyang mga treasured possession. Pinili niya talaga tayo. Hindi tayo ang nagpumilit sa kanya, kundi pinili niya tayo bilang kanyang mga treasured possession upang ihiwalay tayo sa sanlibutan. Ihiwalay tayo sa sanlibutan upang tayo'y pabanalin, upang tayo'y linisin sa lahat ng mga hindi makakabuti sa atin. Lilinisin niya ating buhay. Sa ganon ay hindi tayo mapariwara, hindi tayo maligaw. Kaya ihiwalay niya tayo sa mga gawa ng sanlibutan. Kumbaga naalala ko nung
Ako po noon ay nag-aalahas ng 24K, ang tawag doon, hindi siya totoong hindi siya tunay na 24K, plated pala, 24K, may term na, hindi ko matanda kasi ang tagal-tagal na nun. Sa seminar na inatinan ko, ang sabi sa amin, yung mga alahas ninyong tunay, huwag niyong ihahalo sa mga fake. Bakit po? Kasi daw, yung fake na yon, pag inihalo mo dun sa tunay, nakakabawas sila ng karat ng yung tunay na alahas. Yun ang explanation sa amin. Kaya huwag daw ihalo. Kailangan i-separate. No, sa buhay natin bilang Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, inihiwalay tayo ng Panginoon sa sanlibutan sapagkat ayaw niyang mahawaan tayo. Ayaw niya na mahawaan tayo ng kanilang way of living. Ayaw niyang mahawa tayo sa kanilang mga pananalita, sa kanilang mga kilos, sa kanilang pananamit, yung mga ganon. Kasi, kumbaga, ang tao, marupok. Kapag hindi mo iningatan yan, pag hindi tayo iningatan ng Panginoon, kahit tumanggap na tayo sa Kanya, kung araw-araw naman ang kasama natin, ay mga ganon ang bibig, ang mga gawa nila ay hindi tama, mahawa tayo sa kanila. Kaya ganon ang ibig ng Diyos. He wants us to be separated from the rest of the world. Sabi nga, He wants us to be sanctified. Lilinisin niya tayo. Manatili tayong malinis. Amen po? Ayaw niya nang mahalo tayo dun sa mga ang buhay ay walang kinikilalang Diyos. Amen. Amen. O yung mga taong malayo ang kalooban sa Panginoon. Ihiwalay niya tayo para huwag tayong umayon sa ginagawa ng sanlibutan. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon na makikita natin dito na talagang iniingatan niya tayo kasi mahalaga tayo sa Kanya. Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. Sabi nga sa unang Korinto 1:2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambahayan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Kristo na Panginoon nating lahat. So, ginagawa niya ito sa lahat nating mga tinawag niya upang mapabilang tayo sa kanyang sambahayan. Para mapabilang tayo sa family of God. So, paano mo masasabi family of God kung tayo nakahalo doon sa mga hindi na natin kumbaga, hindi natin kontrolado ang kanilang mga bibig. Paano tayo kabilang sa family of God kung ang ginagawa natin ay mga ginagawa ng taga-sanlibutan? Nasisira lang ang pangalan ng Panginoon. Amen po? Sabi nga po sa 2 Thessalonians, ikalawang Thessalonica 2:13 hanggang 14. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating
Panginoong Hesukristo. So, napakalinaw po sinabi rito na tayo ay kabilang sa mga unang pinili ng Diyos. Unang pinili ng Diyos upang iligtas at bigyan tayo ng gabay. Yan, binigyan tayo ng gabay. Sino yun? Ang Espiritu Santo. Kasama lahat ng bunga nito na siyang makikita dapat sa buhay natin. Ayan. Yung bunga ng Holy Spirit na yan, ang dapat nakikita sa buhay natin. Ayan. Bilang patotoo na tayo yung mga treasured possession ng ating Panginoon. Treasured possession, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. Now, ang pangalawang tanong, how do we respond to God in choosing us as His treasured possession? Paano daw tayo tutugon sa Diyos bilang tayo'y Kanyang pinili na treasured possession? Okay, number 1. Allow God to stamp His brand of righteousness on us. Amen. Pag sinabing brand, may mga taong mahilig sa mga branded na bag, branded na gamit. Gusto nila nakikita yung tatak na yun. Diba? Kahit ako, gusto ko rin yun. Kaya lang hindi ko kayang bilhin. Kasi pag sinabing branded, talagang ang mga mamahal noon. Okay? Now, paano tayo magkaroon ng stamp of His brand? Okay. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Hesukristo, yun. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Hesukristo, ay tinaglay natin ang tatak ng Kanyang katuwiran. Nagkaroon tayo ng tatak. Naitatak na sa atin ang pagiging anak ng Diyos at naitatak sa atin yung katuwiran ng Panginoon. Pagiging makatuwiran ng Panginoon. Ayan. Kung natatakan na tayo ng ganon, yung parang kahit nga sa mga resibo, di ba? May stamp. Pag walang stamp yan, invalid ang resibo natin. Amen po. Ngayon tayo, kailangan meron tayong stamp ng brand ng ating Panginoon. Ang brand ng ating Panginoon ay ang kanyang pagiging makatuwiran. Kailangan ay matatakan tayo noon. Amen. Amen. So, taglay natin ang tatak ng katuwiran ng Diyos na hindi natin dapat yon madungisan. Pag natatakan na tayo, kailangan i-uphold natin yon, mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban niya. Kasi kawangis nga natin siya eh. Kawangis natin siya, kailangan andun. Yung tatak na yon ay hindi mawawala sa atin. So, sabi nga, bawat kilos, bawat salita natin, dala-dala natin ang tatak ng Panginoon. Yung mga salitang namutawi sa ating mga bibig, dapat pinipili natin. Yung ating kilos, ang ating mga gawa, dapat ay iniingatan din natin dahil may tatak tayo ng Panginoon. Lagi tayo nasa katwiran. Amen, mga kapatid? Huwag dapat ang ating tatak ay yung tatak na kagaya na nabibili lang sa kung saan-saan.
nabibili sa tabi-tabi. Ang tatak ng Panginoon ay panlangit. Ang tatak na nakukuha na itatak sa atin ay panlangit. Amen po. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ayan. Para makuha natin ang tatak ng Panginoon. Anong ginawa ni Jesus? Inako niya ang ating kasalanan. Inako niya ang ating kasalanan upang ituring tayong makatwiran. Nilinis tayo. Harap tayo sa Panginoon na malinis para taglayin natin ang tatak na yun. Kasi hindi tayo matatatakan kung tayo ay may bahid pa ng kasalanan. Amen. So, nung makipag-isa tayo sa ating Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, inako niya lahat yun. Tinanggal niya yung nakakarami sa atin upang matatakan tayo ng katuwiran ng ating Panginoon. Amen. At tandaan po natin, ang tatak na ito ay tatak para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pag wala kang tatak noon, hindi ka tatanggapin. Kumbaga, sa panahon ngayon, no face mask, no face shield, no entry. Yan. Yan ang para sa pandemya. Para sa buhay spiritual, kung wala tayong tatak ng katwiran ng Panginoon, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagsunod sa kanyang kalooban, pamumuhay ng kanyang salita, hindi tayo matataktakan, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Amen. Ayan. So, kailangan allow God to stamp His brand of righteousness on us. Number 2, live a holy life. Live a holy life. Lagi-lagi lang itinuturo sa akin ito. Kaya nung binabasa ko ito, nung tinitingnan ko itong lesson natin, parang sunod-sunod na no? Kailangan magkaroon ka ng tatak. Ngayon naman, live a holy life. Now, para magkaroon daw tayo ng tatak ng katwiran ng Diyos, kailangan mabuhay tayo ng may kabanalan. Ganun lang yun. Baliktarin natin. Mamuhay tayo ng may kabanalan para matatakan tayo ng katwiran ng Panginoon. Ano pong sabi sa Deuteronomy 7 verse 6? Kayo ay bansang itinilaga kay Yahweh. Inirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Inirang niya tayo para maging kanyang treasured possession. So, napakasarap pakinggan, di ba? Masarap pakinggan na tayo hinirang, tayo kanyang pinili sa dami ng tao sa mundo. Isa tayo sa kanyang o kasama tayo sa kanyang pinakamahalagang possession. Pinakamahalagang ari-arian niya. At ito ay mangyayari sa atin kung tayo ay mamumuhay ng may kabanalan. Walang batik, hindi fake na anak ng Diyos. Ayan. So, marami tayong napapanood. May mga fake na pulis, may mga fake na may fake na doktor nga eh. Diba? Ano pa? Maraming fake sa labas, sa
sanlibutan. Maraming fake. So, kailangan tayo, para masabing tayo ay tunay, hindi fake na anak ng Diyos, kailangan mamuhay tayo ng may kabanalan. Lahat ng kalooban ng Diyos dapat ay ginagawa natin. Sabi sa unang Pedro 1:15 1:15 hanggang 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yun pong hinahanap ng ating Panginoon. Ito ang pinapakiusap niya sa atin. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, kung talagang mahal natin siya, makita natin na namumuhay tayo ng may kabanalan. So, ganon, mahirap. Sabihin natin, napakahirap magpakabanal. Hindi naman ako perfecto. Wala talagang perfect. Pero sa unti-unting pamumuhay natin, unti-unti, lagi ko naalala yung one word everyday na matutunan mo sa Biblia, ipamuhay mo yon. Hindi mahirap. At hindi tayo mahirapan. Bakit? Sinugo na nga sa atin ang Holy Spirit Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para masunod natin ang bawat salitang matutuhan natin galing sa Biblia. At yan ay salita ng Diyos. Tutulungan tayo ng Holy Spirit para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Okay. At ang pangatlo, paano natin maipapakita, no? How do we respond to God? Dahil tayo ay kanyang pinili na kanyang mga treasured possession, humble ourselves to God. Humble ourselves to God. Bilang mga treasured possession ng Panginoon, dapat ay marunong tayo magpakumbaba. Marunong tayo magpakumbaba kung mamuhay tayo na may kapakumbabaan. Ayan. Kasi ito sa tatak ng ating Panginoon. Siya'y nagpakababa para sa ating lahat. Yan. At dapat, maging tatak din natin yun. Sabi sa unang Pedro 5:6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Pasakop daw tayo sa ating Panginoon. At sabi pa sa Santiago 4:10, sa James 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Huwag po tayong magmalaki. Yan ang iwasan natin. Huwag tayong magmataas. Huwag natin itinataas ang sarili natin. At matuto tayong tumanggap ng pagkakamali. Matuto tayong tumanggap ng ating pagkakamali at marunong dapat tayong humingi ng tawad sa tuwing tayo nagkakasala o nakasakit ng damdamin ng ating kapwa. Yan ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung magpasakop tayo sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon ay ginawa niya lahat yun. Never niya ipinagmalaki na siya ay Diyos. Never niya itinaas ang kanyang sarili. Tinanggap nga niya kasalanan natin
Tinanggap niya yun, lahat. Lahat ng kasalanan natin, tinanggap niya. Siya na lang ang nagkasala. At tandaan po natin, ang namumuhay ng may kababaang loob ay dadakilaan ng Diyos pagdating ng tamang panahon. Dadakilaan ng Diyos lahat ng mga mababaang loob, lahat ng papasakop sa Kanya. Lahat ng marunong magpakumbaba. Amen po. And number 4, shine as lights of the world. Shine as lights of the world. Kailangan daw, nagniningning tayo bilang ilaw ng sanlibutan. Dapat, nagniningning tayo sa paningin ng nakapaligid sa atin. Amen? So tayo, tinitingnan tayo na, ayan, mga anak ng Diyos yan. Mga born again yan. Hindi nga nila alam na tayo mga tagapagmana eh. Hindi nila alam yun. Ang alam lang nila, tayo mga born again. Dapat, daladala natin yung tatak na yun ng Panginoon. Pailawin natin. Pakinangin natin yung ilaw na yan. Kailangan, kumbaga sa bumbilya, ilang watts dapat ang ilaw na, ang ating taglay. Ilang watts ang taglay natin. Wag lang 5 watts. Kung merong 50 watts, 100 watts. And in what way? Yung gawa natin, yung mga salita natin, dapat yun ay nakikita sa atin. And that way, nag-iilaw tayo. Nakikita yung kaningningan ng Panginoon sa atin. Ayan. Napupuri ang ating Panginoon na ayan yung mga tunay ng mga anak ng Diyos. Mga ano yan, mga mabubuting tao yan, mga matulungin yan, hindi yan nagmumura, mga ganon. Kasi ang sagwa naman na tinatawag tayong mga anak ng Diyos, tapos naririnig ng mga tao kung ano-anong sinasabi natin. Diba? Ikaw ba mag-iilaw ka sa sanlibutan kung ikaw ay nakikipag-away? Diba hindi? Namamatay ang ilaw kapag gumagawa tayo ng ganun. Dumidilim. Madilim tayong tingnan kapag gumagawa tayo mga ganun. Kung napanood natin yung preaching ni Pastor Louie nung Sunday, sabi niya, maraming pamilya, maraming mga relasyon ang nasira dahil sa mga masasamang salitang lumalabas sa ating bibig. Kailangan bantayan natin yung ating mga bibig na yan. Kailangan yan yung lumalabas yan puro salita ng Diyos. Laging yung kabutihan ng Diyos. Ayan. Yung mga magandang ginawa ng Diyos sa atin. Kanyang mga pangako. Ayan. Ipatotoo natin. Mas maganda yung ganon. Yung mga patotoo natin tungkol sa ating Panginoon. Hindi tayo pinabayaan. Andyan lang lagi siya. Lagi tayong pinapatawad kahit tayo ay minsan nagkakamali. Sabi nga po sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at pupurihin ang inyong Ama na nasa langit. Ayan. Ang ating Ama ang napupuri.
siya ang naluluwalhati kapag tayo ay nag-iilaw sa sanlibutan, gumagawa ng tama, naaayon sa kalooban niya. Malinis ng mga salita ang lumalabas sa ating mga bibig. Amen po. Sabi nga sa Filipos 2:15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang buktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Nagniningning po ang ating mga, para daw tayo mga bituing nagniningning sa kalangitan. Diba may kantang bituing walang ningning? Huwag tayong ganon, ha. Dapat yung tayo ay may tatak na ng katwiran ng Panginoon, dapat ay nagniningning nagniningning tayo sa gitna ng mga hindi mananampalataya. O kahit sa mga kasamahan natin, mga kapwa natin anak ng Diyos. Kasi nakakagulat, no? Isang Kristiyano na pamura. Diba nakakagulat yung ganon? Nagmumura. Nakakawindang. Nakakawindang po talaga. Tayo, pareho tayo mga Kristiyano, marinig mong ganon. Di lalo na yung mga non-believer, pag narinig nila na gumumura yung isang Kristiyano, ano ang magiging epekto nito sa ating Panginoon? Sabi nila, yun mo yung mga born again. Diba nakakahiya sa ating Panginoon? So, kailangan mag-ingat tayo sa ating kilos, sa ating mga pananalita, upang yung tatak natin na tinaglay, tatak ng Panginoon ay huwag mawala. Huwag madungisan. Amen mga kapatid. At kapag ginawa natin ang mga ito, talagang lalo tayong pakamahalin ng Panginoon. Lalo tayong iingatan. Ituring niya tayong pinakamahalagang possession niya. Huwag dapat mawala yung tatak natin na yun. Tatak natin ay mga tunay na anak ng Diyos. Hindi yan fake. Hindi tayo fake. Tunay na anak ng Diyos. Kasi marami rin mga anak-anakan ng Diyos lang. Hindi naman nakikita sa kanila ang tunay na karakter. Ang karakter na isang tunay na anak ng Diyos. At kapag nagawa natin itong lahat, ano ba magiging benefit nito? Anong benefit natin kung tayo ay God's treasured possession? Meron ba tayong pakinabang? Okay, ito po ang pakinabang niyan. We can always cast our cares unto Him. We can always cast our cares unto Him. Sabi nga po sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ipagkatiwalaan natin ang ating mga alalahanin, yung ating mga kailangan. Pagkatiwalaan natin lahat sa Kanya. Pakatandaan po natin, tayo ay mga pinakamahalagang possession ng ating Panginoon. Napakahalaga natin sa Kanya. Hindi niya tayo pagbabayaan. Hindi niya ipagkakait sa atin lahat ng ating mga kailangan. Kasi mahalaga ka sa Kanya eh. Napakahalaga.
natin sa ating Panginoon. Kung paano natin pinahalagan yung ating mga gamit na talagang ayaw mong madumihan, lagi mong nililinis yan araw-araw, lagi mong sinisilip. Diba? Ilalagay mo sa magandang lalagyan. Ganon ang ating Panginoon. Ilalagay niya sa tama ang ating kalagayan. Ihiwalay niya tayo doon sa mga masasama para wag tayong madungisan bilang mga tunay na anak ng Diyos na kanyang itinuring na pinakamahalagang pag-aari. Amen po. So, walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda na lahat ng cares natin, lahat ng mga alalahanin natin sa buhay, magkakaloob sa atin yan ng Panginoon. Pagkakaloob niyan sa atin, hindi niya ipagkakait. Kasi ganun tayo kahalaga sa Kanya. We are His treasured possession. So, amen po. So, dyan po nagwawakas ang ating pag-aaral sa lesson 3 ng Who are we in Christ? Ngayon, bilang mga treasured possession ng ating Panginoon, kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya, at dito ay may papakita natin na malalaman natin yan sa pagbibigkas natin ng Psalms 91 o awit 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Na-enjoy niyo po ba pagbabasa nito, mga kapatid? Napakaganda kasi ng nilalaman nito. Sige po, basahin po natin. 1, 2, 3. Siyang naghahangad ng pagkukup ng katastaasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasaanumang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa pananood iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit isang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo at sila magtataas na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may ilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan,
sila bibigyan ko at gagantimpalaan ang mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Ganun po kaganda ang nilalaman nitong awit 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. So tayo po ngayon ay dumako na sa closing prayer. O aming Diyos na napakabuti, maraming salamat Panginoon. Sinamahan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, Panginoon. Ihayag mo sa amin, Lord, na kami pala iyong pinakamahalagang possession sa lahat ng mga nilikha mo. Maraming salamat, Lord, sa katotohanan ito. At ito ay dadalhin namin hanggang sa kaulihilaw sandali ng aming buhay. Nakaka-amaze, Panginoon, na malaman namin na we are your treasured possession, Panginoon. Pinakaingat-ingatan, pinakamahalaga sa lahat. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, na sinamahan mo kami. Walang mga abala na nangyari sa aming pag-aaral. Maraming salamat, Lord, at turuan mo kami at tulungan kami, Panginoon, na maipamuhay namin lahat ng mga mensaheng ibinigay mo sa amin sa hapong ito. Maraming salamat, O God, at i-bless mo, Lord, ang mga anak mo sa Mandarin Bible Cell. Ganon din, Lord, sa Atilinawan na Extension Bible Cell at sa iba pang mga anak mo na makakapatinig nitong lesson na ito. Maraming salamat, Panginoon. Bless mo silang lahat. Ingatan sila laban sa COVID-19 o anumang sakit, Panginoon. Kanilang mga anak buhay, Lord, huwag mawala sa kanila. Lalo na yung mga pumapasok na ngayon, Panginoon. Lahat ng mga nagninegosyo, Lord, patuloy mo silang samahan, palaguin ang kanilang negosyo. Yung mga may sakit, Panginoon, magpagaling ka, O God. So, sa oras na ito, hayaan yun, Lord, na may taas namin sa iyo. Ang aking estudyante, Lord, na si Lugin, kung saan, Panginoon, siya ay may malaking bukol sa kanyang leeg na hindi pa niya alam kung ano ang nangyari dito, kung ano ang resulta ng kanyang biopsy, Panginoon. Alam ko, Lord, na hindi mo siya pababayaan. Anak mo din siya, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon. Gumawa ka ng paraan, Lord, na nawala ito sa kanyang leeg, Panginoon. Yung bukol na yun na nagpapasakit ng kanyang buong katawan, Panginoon. Namamanid ang kanyang ulo, Panginoon, kapag sumakit itong bukol na ito, Panginoon. At we claim healing, Panginoon, para sa kanya. Ganon din, Lord, ay tinataas ko sa iyo ang aking co-teacher, Lord. Right now, Lord, ay nalaman namin na bumababa ang kanyang oxygen level at wala, Lord, na tumatanggap na hospital sa kanya. Lord, make a way, Panginoon, na makarating siya sa hospital, Panginoon, kung saan mang merong pwede tumanggap sa kanya, Lord. Mag-miracle ka, Panginoon, sa co-teacher kong ito, Lord. Mahabag ka sa kanya at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Alam ko, Lord, you can make a way when there seems to be no way, Panginoon. Eh, Lord, maraming salamat na andiyan ka lang. To the rescue ka palagi, Panginoon. Kahit sila pa, Lord, na ang mga non-believers, ingatan mo sila, Panginoon. Bigyan sila ng chance, Panginoon, para maunawaan nila at makilala ka nila kung gaano kakahalaga sa buhay namin. Maraming salamat, O God, sa lahat ng mga anak kong may sakit, mga anak kong may COVID-19, Panginoon. Magpagaling ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Matindi man ang sakit o normal na sakit, Panginoon. Magpagaling ka, O God. Maraming salamat, O God. Panginoon, napakabuti niyo, O God. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So,
maraming salamat sa natapos nating pag-aaral. At in return, mga kapatid, yung pagmamahal natin sa Panginoon ay huwag natin kalimutan ang ating obligation, ang ating mga tithes and offering. Alam ninyo kung saan yan ipapadala. Makikita nyo makikita nyo kung paano makakarating ang ating tithes and offering. Huwag po natin yan na i-withhold. Pagkos ay talagang regularly ibigay natin yan dahil yan ay isang utos sa Malakay 3:10 at may malaking pakinabang yan, mga kapatid. Imagine, bubuksan ng Panginoon ang durungawan, yung mga bintana sa langit para doon ibaba lahat ng mga pagpapalang ipagkakaloon niya sa atin. Hindi po ba? Hindi lang sa pinto dadaan yung pagpapala, sa mga bintana ng langit. Bilangin natin ilan ang pinto natin sa bahay. Isa sa harap, isa sa likod, dalawa lang. Ilan ang bintana natin? Napakarami, di ba? Maraming pagpapala, maraming dadaanan ang pagpapala na ipagkakaloob ng Panginoon kung tayo susunod sa Kanya. Ibigay ang ating tithes and offering sapagkat yun ay kailangan ng ating iglesia. So maraming salamat, mga kapatid. And tandaan po natin, God is good all the time. Ang kanyang mga pangako, huwag natin kalimutan. Miss na miss ko kayo, yun ang totoo.